Ayun mga paps, XRM gaming muna tayo ngayon, no? XRM 110. Ang gagawin natin sa video to, i-check natin yung ball race nito kung okay pa. Wala naman siyang kanto, pero maluwag yung kabig niya. So baka maluwag lang, or at least kailangan ng grasahan ulit. Yun nga ang problema, yung medyo malikot lang siya. Samahan nyo akong tingnan yung ball race nito. So yun mga paps, tanggalin muna natin tong gulong gamit tayo ng impact wrench. Next na tatanggalin natin tong brake caliper, 12mm. Tapos dito dalawang 8mm, tanggalin natin. Ayan, tapos dito sa front fender may 4 na 10mm. Next, tanggalin natin tong suspension, dalawang 12mm dyan. Tapos dito, another 12mm ulit. Ayan, ganun din dito sa kabila, may 12mm dito. So ayan, pwede na natin hugutin. So ito mga paps, tanggalin na rin natin ito. Sa brake hose pa rin to, 8mm. So yun mga paps, bali next natin tatanggalin tong handlebar. Ayan, so tinali lang natin dito sa taas para may tagahawak tayo dito sa handlebar. Tingnan natin kung makakalas natin yung ball race nang hindi na kailangan baklasin ng marami, no? So yun, tanggalin na natin tong 4 na 10mm. Ayan, next, tanggalin natin tong malaking nut na to. Ito, gagamit tayo ng uno. Uno ba to? Pero hindi ko alam kasi nag-grind na tong open wrench na to. Pero pasok siya dito eh. Tapos may kasama siyang washer. Sirita na rin natin ng WD-40. Mahirap tanggalin to eh. So dito sa ilalim mga paps, meron ditong Allen screw. So, gamit lang tayo dito ng 5mm. So, yun mga paps, ang tigas nung Allen screw dun sa baba. Subukan natin, pukpukin pataas. So, yun mga paps, nahugot natin tong sa may susian. So, itabi lang natin. So, yun mga paps, bali ito na yung nut ng ball race natin. So, luluwagan lang natin yan. Ayan, madumi na din, tapos kinakalawang na. Medyo maluwag nga no? Hindi na ganun kahigpit. So alalay lang tayo dito sa may baba, baka lumusot sa ilalim eh. Yun. So yun mga paps, ito na yung T-post natin. Ayan, nakakalawang na rin siya. Ayan, ganyan yung itsura nung ball race na luma. Ito naman yung sa taas. Nalaglag na yung mga bulita sa loob. Ayan, so madumi na siya, no? So lilinisin natin yan. So yung mga paps, tatanggalin na natin to. Itong sa taas, tsaka yung sa baba. So gagamit lang tayo ng martilyo, tapos yung mahabang bakal na yan. Yan, para pukpukin to. Yan. Para matanggal yung bahay nung mga bearing. Ayan. Tanggalan natin. Ito yung sa ilalim. So yun mga paps, ito yung ating T-post. Ito yung sa upper ball race natin. Tapos ito yung lower na part ng ball race. Itong T-post, lilinisin na lang natin to. Tapos tatanggalin natin to. Tapos siguro papalitan na rin natin tong mga to. Pero dito syempre,
So papalitan natin yung ball race natin. Gagamitin natin tong itong suntal para sa XRM. Compatible din ata siya sa CB110. So yung Shopee link nito, lagay ko na lang dyan sa description box. Titingnan natin. Parehas lang naman sila. Ang pinagkaiba nila is meron siyang ganito. Sama-sama na yung bulitas. Hindi na siya yung malalaglag. Unlike dito sa luma, hiwa-hiwalay yung bulitas. So bali lilinisin muna natin tong T-post. Pati yung pinagkakabitan nito. Yan, bago natin i-install tong bago nating ball race. So yun mga paps, okay na tong T-post natin. Malinis na. Tatanggalin muna natin to. Tapos meron siya ditong goma. Ayan. Ingatan na lang din natin yan. So yun mga paps, bali nilagay na natin siya sa gato kasi mahirap na tanggalin. Tapos eto, tanggalin na natin tong goma. Hilahin lang natin to. Pwede rin yun namang sikwatin gamit yung screwdriver. So ayan, natanggal na natin yung goma. Ayos na, tanggal na. So yun mga paps, bali ayan, pininturahan natin ng kaunti itong T-post. Ayan. So habang hinihintay natin matuyo yan, ilagay na natin yung ibang part ng ball race natin dun sa may chassis. So yun mga paps, lagyan na natin ng grasa to. Dito muna tayo sa lower part. So lagyan na rin natin ng grasa tong lower part ng ball race. Ayan, kapag mayroon ng grasa, lagay na natin ito. Tapos gamitan muna natin ng rubber mallet. Papasukin lang natin bahagya. Ayan, tapos pag kumapit-kapit na, pwede na nating patungan itong lumang ito yung sa sniper natin na ball race. Sa lower din ata to. Tapos pwede natin patong dyan, tsaka natin pukpukin ng martilyo para hindi masira yung bago. Medyo pumasok-pasok na siya, pero nasa kalahati pa. So hindi na mapupukpok nung martilyo kasi nga itong ginagamit natin tatama na dito sa mismong chassis. Kaya gagamit tayo ng tubo naka-size nung pantulak natin. So, tingnan nyo lang kung tumatama o sala. Ayan, okay na mga paps. Next, dito naman tayo sa may taas. Ayan, bali lagyan lang natin ng grasa ulit. Ayan. Siyempre ito, lagyan din natin ng grasa. Lagay na natin. Ayan, pag medyo pumasok na ng kaunti, gamitan na natin itong pamatong natin. So yun mga paps, dito na tayo sa T-post. Ayan, lagyan lang natin ng kaunting grasa to. Ayan, lagyan lang natin ng kaunting grasa para suwabe yung pagpasok. Sa pagpukpok natin ito, gamitin natin yung lumang ball race. Ayan, so saktong-sakto lang naman siya dyan para pantulak. Tapos gagamit ulit tayo ng tubo. Tapos dahan-dahan nating pukpukin. Check natin kung sumagad. Mukhang sumagad naman na. Okay na yan. Tapos balik natin yung goma. Ito na yung goma niya. So, susuot lang naman natin papunta dun sa ilalim. Lagyan pala natin to ng grasa. Kalimutan natin. So yun mga paps. Ilagay na rin pala natin tong bulitas. Nagrasahan naman na natin to. Okay na. Pwede na tong ikabit. So yun mga paps, lagay na natin tong bearing dito sa taas. Ilagay na rin natin tong pang ibabaw na part niya. Pwede na natin ikabit yung T-post. Tapos i-prepare lang natin tong nut niya, cover nung upper bearing. Standby lang muna natin kasi ipapasok pa natin yung bracket nung head
dito sa T-post. So pumasok na yung bracket sa dalawang butas. Wisin naman natin yung sa taas. Ayan, so dito mga paps, pwede na natin higpitan tong nut na to. Dito mga paps, nakadepende dito yung higpit nyo kung matigas ang kabig or sakto lang. Sa akin okay na yun. If ever na medyo maluwag pa or masikip, pwede naman natin i-adjust. So yun mga paps, ilagay na natin tong bracket ng susian. So may guide naman yan itong dalawang bracket ng head sa dalawang butas dito ng bracket ng susian. Next, ibalik na natin yung nut natin dito. Tsaka yung may kasama yung washer. Ayan, lagyan na natin yung washer muna. Napisigpitan natin. Tapos balik na natin tong handlebar. So yun mga paps, bale okay na. Naibalik na natin yung head, handlebar, tong ball race natin, no. Medyo hinigpitan ko lang ng kaunti kasi nga ang issue ko nga nung nakaraan is medyo magalaw. Ano ba, malikot yung manibela. Nagpalit na tayo nung ball race kasi yung luma kasi may mga tama na rin. Although hindi pa naman nararamdaman. Para isang baklasa na lang, kaysa i-regrease ko lang, di palitan na natin ng bago. Since meron naman tayong pamalit. So medyo okay naman ah. So obserbahan ko pa rin naman to sa mga susunod na araw kung luluwag or kailangang higpitan or kailangan luwagan. So depende pa. Hindi ko muna ikinabit yung mga suspension tsaka yung gulong kasi may gagawin pa tayo dyan. Dito ko na lang tatapusin tong video. Sana nakatulong tong video sa inyo mga paps. Ayun, kung hindi pa kayo nagsusubscribe kay The Boys TV, ayan, subscribe na kayo. Salamat sa panonood mga paps. Ride safe always. The Boys TV, signing out.